Alright mga kapatid, nagkaroon pala ng bakbakan, no? Etong China at Japan. At eto nga daw ay na-caught on cam. Sabi rito sa video ng ating panonoorin. Barko ng China, tatakas pa daw sana mga kapatid, no? Hindi ko alam gano'ng katotoo itong mga videong to. Kayo na lang bahala humusga. Tayo naman ay magbibigay lamang ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa dito sa ating panonoorin. Itong videong to mula kay Kian Thoughts mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. Pwede mong panoorin nang walang nagre-react kaya nilagay ko link sa ibaba. Pero bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ang China, pasikreto nga bang inihahanda ang kanilang nuclear weapon? Samantala, sinabi naman ng Japan na naghahanda na di umano ang China sa plano nitong pagsakop sa Taiwan. Actually, sabi nga sa isang balita no, sa Net25, sabi ng China, hindi kailanman magiging isang bansa ang Taiwan. Yun ay mananatiling parte ng China, sabing ganun. Heto na nga mga kabayan, mga barko ng Japan Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia nagkaengkwentro na. Japan nanggigil ng sobra sa China mga kabayan. Ang buong pangyayari nahuli sa kamera. Naalala ko bigla yung nangyari sa mga barko ng China saka sa no, Argentinian Navy, mga tol, no? Ako po si Royzen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sinabi ng Japan na naghahanda na di umano ang China para sa plano nitong pag-atake at pagsakop sa Taiwan. Kung mayroon nga daw isang bansa sa Asia na may tuturing bilang isang bully, eto na nga ang China. Halos lahat kasi ng mga karatig na bansa ng China ay tila ba naging kaalitan na nito. Simple lamang ang strategy ng Beijing. Aangkinin ang mga teritoryong ibinabase lamang nila sa kanilang one-sided history. Tama. At magpapakita ng military aggression para naman i-intimidate ang kanilang kaalitang bansa. Totoo naman di ba? Napansin nyo kung ano yung taktika ng China, mga tol? Gagamitan nila ng kanilang one-sided history. No, pagkatapos nun, magpapadala sila ng puwersa nila, i-intimidate nila yung bansang yon. Wala na nga silang pakialam sa legitimacy mga tol. Ang gusto lang nila ipakita yung puwersa nila, brasuhin nila, takutin nila yung bansang yon hanggang sa bumigay na lang. 'Di ba? So napapansin na rin ng ibang mga bansa, no, yung taktikang yon na ginagawa ng China, katulad na lamang nitong ginawa nila mga tol dito sa South China Sea. Nagsimula lang naman yan mga tol noong 1947 nung ginuhitan nila ng 10-dash line nila o 9-dash line. 'Di ba yung South China Sea? One-sided history lang 'yun eh. Kasi nagkaroon pa ng UNCLOS mga tol nitong 1982. Well, nauna yung ng China, nauna yung claim nila 1947 'yun. Tapos nagkaroon ng UNCLOS 1982. Diba? Signatory state din sila mga tol, isa sila sa mga nakapirma dyan. Pero hindi rin naman nila kinilala, kumbaga plinastic lang nila. Diba? Kinumags lang nila mga tol, di naman nila nirespeto yon at namamalagi pa rin magpahanggang ngayon yung claim ng China doon sa kanilang 9-dash line. Di nga sila nakontento, ginawa pa nilang 10-dash line eh. Tapos anong ginagawa nila mga tol? Nagpapadala sila ng mga barko para intimidate yung mga bansang yon. Kaya nga greatest bully talaga to eh, no? Dito sa South China Sea. Ganito nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Isa nga sa mga nakaranas ng pinakabagong pangbubuli ng China ay ang Pilipinas. Isa sa mga rason kung bakit nagagawa ito ng China ay dahil sa isa itong economic and military giant sa buong mundo. Eto biruin mo mga tol para makita natin lahat kung gaano kakorap dito sa Pilipinas, no? Nagsimula pa to mga tol, panahon pa ni Erap yan. Diba? Kaya nga pinasadsad ni Erap yung BRP Sierra Madre. O tingnan nyo, ilang taon na nakalipas, may improvement ba? Ngayon lang tayo naghahabol eh. Ngayon lang tayo naghahabol. Sinimulan yung modernization. Kailan ba? Anong administrasyon ba nagsimula yan? Diba? Pero hindi pa rin natatapos. Bakit? Kasi kinakaltasan yung budget eh. Sinong kumakaltas mga tol? Alam nyo na kung sino yung mga humahawak ng budget natin. Gamit ang kanilang mga barko at mga patrol boats, hinaharas nila ang ibang mga bansa upang gawin ang kanilang pag-angkin sa iba't ibang mga teritoryo.
Ang Taiwan ay isa sa mga nakakaranas ngayon ng threat ng Chinese invasion. Maging ang mga Western Navy na dumadaan lamang sa rehiyon ay tinatakot din nila. Kamakailan nga lamang ay nilabag ng Chinese aircraft ang South Korea Defense Zone, kaya naman agad na nagliparan ang mga fighter jets mula sa South Korea at Japan upang kumprontahin ito. Matapos nga ang mga ganitong gawain ng China, nagsimula na ang Japan sa kanilang anti-China military drills. Naalarma ang Japanese government sa aggressive behavior ng China kontra sa Taiwan. Ang isla ng Yonaguni ay nasa 100 km east of Taiwan, samantalang ang uninhabited Senkaku Island ay malapit lamang dito. Ang mga teritoryong ito ay disputed territory ng Japan at China. Nangangamba ang Tokyo na kung sakaling sakupin ng Beijing ang Taiwan, siguradong magiging interesado ang Beijing sa mga isla ng Senkaku at Yonaguni. Oo, kasi yun yung nakapalibot sa sa Taiwan, di ba? Ko-cornerin nila yun eh. There is a significant increase in military activity, particularly by China and Russia, in the East China Sea, South China Sea, and Western Pacific. そして西太平洋一帯、そういうことを考えますと、 When we consider these factors, we can recognize that the national security environment around Japan is becoming much harsher. なっていると認識 Itong dahilan kaya naman naghahanda na ang Japan na ipagtanggol ang kanilang Western Islands sakaling maisipan ng China na angkinin na rin ito. Eto, hindi tayo nababahala sa Japan. Alam naman nating malakas to eh. Sasagawa ng large-scale military drills ang Japan sa mga Western Islands nito na tinawag nilang military exercises para itaboy ang mga magtatangkang angkinin ang kanilang teritoryo at ang kanilang main focus ay ang Chinese military giant. Nagsasagawa ng mga assault training ang mga Japanese troops at nagdadagdag na rin sila ng mga strategic military vehicle na makakatulong sa kanila sa hinaharap. Maging ang mga sundalo ay naghahanda na rin ng mga strategic position sakaling magaganap nga ang kanilang pinangangambahang Chinese invasion. Bukod dito, mayroon ding air support na nakaabang sakaling kakailanganin ng backup ng kanilang ground troops. Hindi lamang mga militar ang naghahanda sa posibilidad ng digmaan, maging ang mga sibilyan ay nakikipag-ugnayan din sa army upang makatulong kung kinakailangan. Ayon sa Japan, kung sakaling sakupin ng China ang Taiwan at sumiklab ang digmaan, libo-libong mga Taiwanese ang lilikas sa kanilang bansa at siguradong tatakbo ito sa Japan. Ang pinakamalapit nga na isla na maaari nilang puntahan ay ang Yonaguni Island. At hindi lang yun, no? Malapit din ang isla ng Batanes, mga tol, dito sa Taiwan, di ba? Kayang-kaya nang makita yun eh, kahit wala kasuot na telescope o binocular eh. Para sa Japan, ang China ay isang malaking banta, kaya naman pinaghahandaan na nila ito. Isa pa nga sa ginagawa nila ay ang bumuo ng alyansa para i-counter ang mga magiging galaw ng China na magiging threat sa kanila. Isa nga sa mga alyansa na ito ay ang Quad, alyansa ng India, Australia at Amerika. Pinapalakas na rin ng Japan ang kanilang relasyon sa South Korea sa tulong naman ng Amerika. Ang trilateral alliance na ito ay naglalayong palakasin ang kanilang maritime forces. Kamakailan nga lamang ay naging host ang Japan sa ASEAN nation sa Tokyo. Ang pangunahing layunin nito ay ang palakasin ng kanilang cooperation at relasyon sa mga bansa sa Southeast Asia katulad ng Vietnam, Philippines at Indonesia. Mga bansa na lagi na rin nakakaranas ng pambubuli ng China. Bukod nga sa preparasyong militar ng Japan, tuloy-tuloy ang ginagawa nitong pakikipag-alyansa sa ibang bansa. Ako naniniwala ako, no, may hangganan din yan, yung pambubuli ng China. Hindi naman yan mananatili habang buhay eh. No, talagang darating at darating sa point, mga tol, na kukulot-kukulo na rin ang tubig. At sisingaw na rin yan, mga tol. At makikita nating lahat, mga kapatid, na etong China ay mapagtutulungan talaga. Sa dami ba naman ang kinakaaway nila at gusto nilang agawan? Hindi naman lahat ng bansa ay kayang bulihin at apak-apakan ng China. Ito nga ang ipinakita ng Japan nang sinubukang pasukin ng barko ng China ang kanilang teritoryo. So eto, sa nakaraan na to baka sinasabi nyo latest, hindi to latest. Sa nakaraan to at ipinapakita lang dito, mga kapatid, kung ano yung naging tugon ng Japan nung minsan ay ginamit ng China yung taktika nila dito sa Japan.
Ipinakita ng Japan Coast Guard na pagdating sa usapin sa pagdepensa sa kanilang teritoryo, hindi ito basta-basta papayag na maghari-harian ng ibang mga bansa, partikular na ang China na illegal na manatili sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Matapos ngang mamataan ng Japanese Coast Guard ang pagpasok ng Chinese Maritime Militia vessel sa Senkaku Island na isa sa mga disputed territory sa pagitan ng China at ng Japan, agad na hinamon ng JCG ang barko ng China at agad itong ipinagtabuyan. Naglunsad din ng long-range acoustic device ang Japan Coast Guard upang ipatikim sa China ang ginawa nito sa Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Bukod dito, inikutan pa nga ng mga barko ng Japan ang barko ng mga Inchik at sinubukan pang itulak ito palabas nga ng Senkaku Island. At dahil nga sa takot ay bumangga na nga ito sa barko ng Japan Coast Guard. Sinubukan pang umeskapo ng Chinese vessel para hindi nga sila madali, subalit hinabol ito ng dalawa sa mga barko na agresibong miyembro ng Japanese Coast Guard. Iniintay ko pa yung actual video eh. Matapos nga ito mga kabayan ay hinuli at ikinulong ang mga Chinese crew members na talaga namang ikinagalit ng bansang China. Ito. Ito na yung actual video. Bumangga na yung militia vessels. Tatakas ka pa? そのまま逃走している Ugali na talaga nila yan. 人丸人六 Tila isang digmaan na naman Ugali na talaga nila yan mga tol, mga militia vessels nila. Yun yung papakawalan nila isang bulto eh. No, isang tumpok mga tol, no? Isang pulutong. Pero iba, ito balita rin mga kapatid, search nyo na lang sa sa Argentina saka sa mga Chinese militia vessels, no. Hindi pa rin nawawala mga tol, nandoon pa rin sa palibot ng EEZ ng Argentina mga tol. Nandoon pa rin napakaraming mga Chinese militia vessels, mga pangingisda nila 'yon. Naghahanap sila ng mga iisdaan nila. Sa sobrang laki kasi mga tol ng China at sa sobrang lawak o laki ng kanilang populasyon, kinukulang na talaga sila sa resources. Kaya ang ginagawa nila, pati resources ng ibang bansa, gusto nilang kunin. O di ba karamutan naman yon mga tol. Yung ibang bansa, hindi naman katulad sa Pilipinas na hanggang pagpapalayas o hanggang radio challenge lang tayo. Sa iba mga tol, talagang ginagamitan sila ng ng live fire. ang malapit na maganap sa pagitan naman ng China at Taiwan. Naalarma ang marami sa panibagong hakbang na tila ba isinasagawa ng China kung saan may espekulasyon na in-reactivate nito ang isang secret nuclear test facility sa Lop Norsay. Sa lugar na ito unang nag-conduct ng inaugural atomic bomb test ang China noong October 1964 at matatagpuan ito sa remote northwestern province ng Xinjiang. Base sa analysis mula sa satellite image ng Maxar Technology, lumalabas na may posibilidad na mag-conduct ng nuclear test o simulation with chemical explosives ang China sa hinaharap. Lumalabas na mula 2017 hanggang 2023 ay may malalaking upgrade at development sa facility na ito. Agad namang itinanggi ng China ang report na ito mula sa New York Times at sinabing nagpapakalat lamang ang naturang publication ng nuclear threat hysteria sa publiko. Gayunpaman, nangangamba pa rin ng Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa tungkol sa aggressive behavior ng China sa Taiwan at ang mga analysis na ito ay indikasyon ng invasion plans ng naturang bansa. Matatandaan na binantaan ni Xi Jinping na i-occupy nito ang Taiwan kahit pangaraw gumamit ito ng puwersa dahil kiniklaim nito na ang Taiwan ay bahagi ng China. Sinabi ni Xi Jinping na plano ng Beijing na i-reunify ang Taiwan sa mainland China, subalit hindi pa nila napapagdesisyonan kung kailan ito isa sa katuparan.
Sa mga nakalipas na araw ay mas lalo Problema kasi hindi naman talaga nila kaya basta-basta yun eh. pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China dahil sa geopolitical conflict. Mas tumataas din ang mga military activities ng China malapit sa Taiwan, kabilang na nga ang sinagawa nitong excursion sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Para sa inyong mga reaksyon, Alam nyo mga tol, malakas ang China. No doubt dyan. Makapangyarihan sila, malaki. Pero hindi sila ang pinakamalakas, no, sa buong mundo. Posible, pwede na sila pinakamalaki pero hindi pinakamalakas. Magkaiba kasi yung malaki ka lang pero hindi ka naman malakas, 'di ba? Kasi mga kapatid, no, itong ibang mga bansa, kita naman natin katulad halimbawa nitong Amerika at ng iba pang mga bansa. Kahit na sabihin natin mga tol, itong Japan for example, maliit na bansa yan kung ikukumpara mo dito sa China. Pero may history yan, no, ng kahusayan nila sa pakikipaglaban. May history yan mga tol na talagang makikita mo na meron silang nalalaman tungkol doon. Unlike mga kapatid dito sa China, kailan mo lang naman makikita na ano yan eh, na nagpalakas, kaduda-duda pa nga yung ano nila eh, yung mga kagamitan nila at mga asset nila kasi mabilisan lang lahat ginagawa yan mga tol eh, di ba? Pero ganun pa man, kahit na sila ang mga pinakamalaki, kapag nagsama-sama yung mga maliliit na bansang kanilang binubulas mga tol, eh talagang mahihirapan silang lupigin yun at bandang huli sila pa yung malulupig, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Para sa inyong mga komento, mga tol, comment na lang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.